Mga kapuso, sa kabila po ng malamig na panahon dito sa Cebu, dala ng malakas na pagulan ay hindi naman po nabawasan ang init ng pagtanggap ng mga taga rito sa pista ng mahal na Senyor Santo Niño. At bilang finale po kanina sa programa at pagtatapos ng misa ay isang fireworks display ang ipinakita po dito at nasaksihan ng maraming deboto. Ang video na nakikita nyo po ay yung kanina, yung pagdarasal nila at pagsigaw ng Pit Senyor sa bawat dasal at panalangin na inilalatag ng MC kanina. At bagamat ito nga ang finale, itong fireworks display, ito naman ang panimula ng hudyat ng panimula ng Sinulog Festival. Sa kabila nga po ng malakas na ulan ay hindi natinag ang mga deboto ng Senyor Santo Niño na sumama sa prosesyon. Ang sakripisyo raw kasi nila kapalit ng milagrong kanilang natanggap mula sa kanilang pamamanata. Narito po ang aking report. 7 taong gulang pa lang si Mang George ang mamulat siya sa debosyon ng mahal na Santo Niño dahil sa kanyang mga magulang. Mula noon, nagtuloy-tuloy na ang kanyang pamamanata. Sa tulong ng Santo Niño, sa awa ng Diyos, actually I was able to overcome my 3 black arteries without any bypass operation. Bukod sa pagiging deboto, miyembro siya ng grupong namamahala sa Karosa ng Santo Niño. Kasama niya sa grupo si SPO1 Godofredo Villarin. Salamat ako ngayon dahil na sumbad yung pinaka-problema ko. Sina Mang George at Godofredo kabilang sa mga nanguna sa pagsalubong sa imahe ng Santo Niño nang ilabas ito sa Basilica Minore del Santo Niño. Lahat ng mga devoto ni Santo Niño, coming from all over, not only the Philippines but all over the world, talagang pumupunta sila dito. They keep coming together with a lot of friends. So every year, padami ang mga tao. Siguro habang buhay yata, hanggang may buhay pa ako sa kanya. Inaalay ko na sa kanya lahat. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa akin. 1:30 kaninang hapon nagsimula ang prosesyon dito sa Cebu City. Sa kabila ng malakas na ulan, hindi natinag ang mga deboto. Nanatiling maayos ang prosesyon at taimtim ang pagdarasal ng lahat ng mga nakibahagi rito. Samantala, sa Valentine's Day, February 14, sisimula ng Hong Kong ang imbestigasyon nito sa madugong Quirino Grandstand hostage-taking incident. Hindi pa inilalabas ang listahan na maipatatawag sa naturang death inquest, pero si GMA News reporter Susan Enriquez nakatanggap na ng witness summons. 25 araw ang ilalaan sa imbestigasyon. Si Justice Secretary Leila de Lima hinintay pang abiso ni Pangulo Aquino tungkol dito, pero bilang chairperson ng Incident Investigation and Review Committee o IIRC na nag-imbestiga sa insidente, wala raw siyang magagawa kundi dumalo sa proceedings. Si Manila Mayor Alfredo Lim, na isa po sa mga tumugon sa hostage-taking incident, walang nakikitang dahilan kung bakit kailangan magsagawa pa ang Hong Kong ng naturang investigasyon. That's an infringement of our sovereignty. There's no need for you to be called, sir. I don't think so. Kasi nga, kung sakaling magkaroon sila na investigasyon at iba doon sa investigasyon natin, which will prevail. Sinuri ng Manila Water Department of Public Works and Highways ang nadiskubring underground tunnel sa EDSA Guadalupe. Gamit ang CCTV camera, pinanood nila ang mga imahe sa ilalim ng hukay. At sa isinagawang pagsusuri, lumabas ang posibilidad na minahan ng ginto ang lugar. Isasangguni raw ng Manila Water sa DPWH at MMDA ang kanilang mga susunod na hakbang bago lagyan ng tubo ang tunnel. Sinabayan po ng pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa ang pagdiriwang ng Pista ng Santo Niño. Sa East Avenue, Quezon City, bumuhos ang malakas na ulan pero hindi naman po ito nagdulot ng pagbaha. Sa Zamboanga City naman, 3 barangay ang binaha at maraming mga motorista ang hindi makaraan. Binaha rin po ang ilang bahay at paliwanag ng Pag-asa, epekto po ito ng tinatawag na tail end of a cold front na umiiraw ngayon sa Timog Luzon, Visayas at Mindanao. At dahil po dito, nakakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan ang mga nasabing lugar. Maraming taga San Pablo, Laguna, nakisaya kasi ang ilang Kapuso Stars sa celebration nila ng 16th Coco Festival. Yan ang chika ni Nelson Canlas. San Pablo!
Ang Pepito Manaloto co-star na si John Fair ang nag-host ng unang kapusong mall show sa San Pablo, Laguna. In character pa talaga siya bilang Belly Flori. Hello po! Kamusta po ang mga tao natin sa San Pablo? Hello po! Bilang pampagana, ang ilang nasa audience nakisaya sa palaro. Okay. Up! Dalawa! Tatlo! Pagkatapos ng games, ipinakilala na ang mga bagong aabangan sa afternoon drama ng Kapuso Network, ang Alakdana. Itong darating na January 24 po, 2011 After Eat Bulaga, Alakdana po. Sobrang blessed ako kasi sobrang ganda po nung storya. Tapos yung mga kasama ko po talaga mga veterano. Present din ang Party Pilipinas mainstays na sina Ina Asistio at ang boyfriend na si Mark Heras. Matapos ang ilang araw, ang Twin Heart Stars na sina Barbie Fortesa at Jake Vargas naman ang nagpunta sa San Pablo. Sa tilian ng kanilang fans, kitang-kita na kung gaano kasikat ang dalawa. Hindi naman nagpahuli ang R&B princess na si Kyla. Ang Show Me the Money mainstay na si Mike Pecto Nakwa ang host. Tinatayang 6,000 ang dumagsa sa dalawang show. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. Susunod! Mga taga-Pandacan, Maynila ay dinaan sa sayawan ang pagdiriwang ng pista ng Santo Niño. At Pinoy Nurse, pasok sa finals ng pinakamalaking sining competition sa United Kingdom. Tutok na dito sa 24 oras. Ganda!